nagsasalita patungkol dun sa kanyang mga na-experience, no? Lalo-lalo na po yung inapi-api siya ng ganda. Ginagamit niya rin naman yung pangalan ng mga host ng Itbulaga, 'di ba? Pero yun po ay marami mga nag-react na mga fans ni Vice Ganda na parang hindi raw match na ipantapat si Raisa May kay Vice Ganda kasi Miss Raisa May Dizon, abay totoo nga ba na ipangtatapat, no, sa isang bigating komedyante? At ito po ay lumabas mismo sa bibig ni Bossing. Kaya naman ito po ay usap-usapan ngayon sa online world. So ayan po ang ating pong updates for today's video. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ngayong araw, let's talk about this one dahil meron pong pinag-uusapan online, no, kung saan si Miss Raisa May Dizon ay sinasabing siya po ay gagawing pantapat, no, dito po sa isang sinasabing magaling at kilalang komedyante sa kabilang noontime program. So isang headline po na agad na nag-viral, isang entertainment article kasi mula sa Manila Bulletin ang mabilis na kumalat sa social media dahil sa isang linyang inugnay kay Vic Soto sa loob ng programang Itbulaga. Ang headline na Raisa May Ganda ay agad nakatawag ng pansin dahil tila ito ay laro sa pangalan ng komedyanteng si Vice Ganda na kilala bilang pangunahing host ng kalabang noontime show na It's Showtime. Ayon sa ulat, pabirong sinabi ni Vic Soto ang isang linya na, "Sorry Vice Ganda, may pantapat na kami sayo." Bagamat malinaw na biro ang tono, mabilis itong naging usap-usapan online dahil sa pagkakaugnay nito sa matagal ng rivalry ng dalawang noontime show sa Pilipinas. So matagal na ang kompetisyon sa noontime show. Sa industriya kasi ng telebisyon sa Pilipinas, matagal na ang kilala ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang malaking noontime program. Ang Itbulaga na pinangungunahan ni Vic Soto, Tito Soto at Joey De Leon. Ang It's Showtime naman ay pinangungunahan ni Vice Ganda at iba pang mga host. Hindi ito direktang personal na away, kundi isang ratings at audience competition na lumalalim dahil sa pagkakaiba ng humor at style, paglaban sa rating, social media virality at fan-based culture. So dahil dito, kahit simpleng biro lang sa isang show, madalas itong binibigyan ng mas malalim na kahulugan online. So para lang po sa yung konteksto, ano nga ba talaga yung totoong nangyari sa segment? Ayon po sa artikulo, nangyari ang eksena sa isang live segment ng Itbulaga kung saan kasama si Vic Soto at si Raisa May Dizon. Sa gitna ng biruan at tawanan, napunta ang usapan sa presensya ni Raisa May at dito pumasok ang pebirong linya ni Vic Soto na tila may katapat sila kay Vice Ganda. Natural ang naging reaksyon ng audience, tawanan at palakpakan dahil malinaw na bahagi ito ng entertainment at comedic timing ng programa. Walang indikasyon na ito'y seryosong pahayag ng competition, kundi isang on-air joke lamang. So bakit sumikat ang Raisa May Ganda na linya? Ang praise na Raisa May Ganda ay mabilis na naging viral dahil sa ilang dahilan. Koneksyon sa pangalan ni Vice Ganda. Ang salitang ganda ay agad na inugnay kay Vice Ganda, kaya kahit pagbabago lang ang pangalan ay nagiging meme-worthy. So nagkaroon din ng tinatawag na intriga at curiosity. Maraming nakabasa ang nag-isip, may bagong kalaban ba si Vice Ganda? May bagong segment bang Itbulaga? May ibig bang ipaiwatig si Vic Soto? Or ito po ay isang meme culture lang? So sa social media, karaniwan na ang pang-screenshot ng headlines, pag-alis ng konteksto at pagbibigay ng sarcastic caption, kaya nagiging viral kahit simpleng biro lang. Ang pantapat na linya, totoo ba o hyperbole lang? O kaya parang ano lang siya talaga, parang slip of the tongue lang, di ba? Ang salitang pantapat ay madalas na ginagamit sa media sa Pilipinas. Maaari itong mga hulugan ng katapat sa isang segment, ka-level, di ba? Pwede rin.
na entertainer sa isang skit, pabirong comparison lamang. Pero sa online space, madalas itong naiintindihan bilang may direktang laban ang dalawang show. Sa kaso ng ulat, malinaw na ang tono ay pabiro, entertainment driven at hindi opisyal na pahayag ng kompetisyon. Si Raisa May Dizon sa konteksto ng show. Si Raisa ay dating child star ng Eat Bulaga na sumikat matapos manalo sa segment na Little Miss Philippines. Sa kasalukuyang konteksto, siya ay simbolo ng new generation ng EB talents. Madalas gamitin sa light comedy segment, may nostalgic value sa audience. At hindi siya ipinakilala bilang direktang katapat ni Vice Ganda, kundi bahagi lamang ito ng biruang segment. So, sa estilo kasi ng humor ni Bossing, kilala si Bossing sa deepen delivery, simple pero tumatamang punchline, wordplay at situational humor. Dahil dito, marami ring linya niya ang maaaring mukhang seryoso kapag inalis sa konteksto. Nagiging controversial online kahit biro lang, ang kanyang linya tungkol sa pantapat ay ganitong uri ng humor. Si Vice Ganda sa kultura ng noontime show, siya ay kilala sa high energy comedy, improvised jokes, viral punchline at strong social media presence. So dahil dito, madalas siyang maging panig, maging reference point sa comparison kahit hindi naman siya direktang tinutukoy sa ibang show. So, meron pong mga naglabasang mga comments no na talaga namang grabe po yung mga reaksyon ng mga tao sa social media. Sabi diyan, may mga naguguluhan, ano ba ibig sabihin nito? May rivalry ba ulit? O may mga nagko-correct? Biro lang yan, wag seryosohin. Basahin niyo muna ang buong article. Mga nag-comment ng meme, sarcastic o joke reaction, Team EB versus Showtime banter. Kritiko, media framing, clickbait na naman. Sabi niya, ginagawang issue kahit wala. So, madaling yung tinatawag na ganito pong may ilang dahilan kung bakit mabilis nagba-viral yung ganitong kwento, 'di ba? Kasi nga meron silang tinatawag na rivalry narrative. Madaling gawing laban ang kahit simpleng biro, maikli, intriguing at may pangalan na sikat na personalidad. Syempre, sinasaalang-alang din po nila yung kanilang algorithm ng social media. Mas pinapakita ang mga post ng maraming comments, shares, reactions, no, mas nagba-viral, 'di ba? Pero it doesn't mean na totoo talaga yung sinasabi ni Bossing, kasi kung tutuusin is parang sabihin na natin na si Miss Raisa May Dizon kasi very siya ngayon very hot topic po siya sa social media matapos po siyang magsalita patungkol dun sa kanyang mga na-experience, no, lalo-lalo na po yung inapi-api siya ng kanyang kapitbahay, kung paano siya inaalipusta, 'di ba? At dahil dun mas lalo siyang minahal ng tao. At the same time, sinundan pa ng pag-viral ng pagkikita nila ni Mr. Bimbi, no, Bimbi Aquino Yap sa Eat Bulaga, na mas lalo pong mas lalong nag-viral talaga yung kanyang pangalan sa SOCMED. Pero it doesn't mean na lahat po yun ay parang totoo na pantapat. Maaaring yun, 'di ba, may mga chances nga, may mga pagkakataon na si Vice Ganda ginagamit niya rin naman yung pangalan ng mga host ng Eat Bulaga, 'di ba? Pero yun po ay part lang po ng kanilang jokes and humors. Wala pong ibang malalim na yun, kahulugan. So, kasi marami mga nag-react na mga fans ni Vice Ganda na parang hindi raw match na ipantapat si Raisa May kay Vice Ganda. Kasi nga naman, 'di ba, parang talagang magaling na komedyante si Vice Ganda. Si Raisa May kasi parang medyo bagita pa siya. Kumbaga parang bata pa siya para dun sa field na yon. Pero alam nating marami nang napatunayan si Raisa when it comes to dun sa kanyang mga movie na ginawa, sa mga serye na ginawa niya sa Eat Bulaga, at yung hosting style niya, di rin naman talaga matatawaran. Kumbaga nakakasabay na siya sa galing ng mga host, 'di ba? At meron na talaga siyang sariling pangalan sa industriya. So, kaya naman yung sinasabing pangtapat, parang hindi po yun para gawing parang sensationalize, no, ng ilang mga fans ni Vice Ganda at atakihin ito pong si Miss Raisa May Dizon, 'di ba? Kaya naman dapat mas maging maingat at mas maging mas maging vigilant tayo dun sa mga words, kasi hindi natin alam, baka mamaya yung mga bashing na ipinupukol kay Raisa May ay talagang niya yon, dinidibdib niya, 'di ba? Maaaring may epekto rin yun sa kanyang personal being or sa mental health.
So yun naman po ang pinaka-biggest lesson dyan. Let's be careful sa lahat ng mga sasabihin natin sa SOCMED. So kayo po, anong nyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone!